Kylie Verzosa at ang lalaking tahimik, mayaman, pero may kakaiba pala sa lalaking mapapangasawa ni Kylie Verzosa. Sa mundo ng showbiz at social media, bihira ang balitang engagement na hindi lang kinikilig ang mga tao, kundi napapaisip din. Nang ibahagi ni Kylie Verzosa ang kanyang engagement, agad itong naging usap-usapan. Hindi lang dahil isa siyang beauty queen at aktres na maraming tagahanga, kundi dahil sa lalaking pinili niyang makasama habang buhay, isang lalaking hindi galing sa mundo ng showbiz, bihirang makita sa spotlight, ngunit may kwentong mas malalim kaysa sa inaakala ng marami. Sa unang tingin, isa lang siyang gwapo at matangkad na banyaga. Ngunit habang dumarami ang lumalabas na detalye tungkol kay Emil Erickson, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang lalaking hindi lang matagumpay sa negosyo, kundi may malinaw na direksyon sa buhay. At dito nagsimulang pumutok ang tanong ng marami, sino nga ba talaga ang fiancé ni Kylie Verzosa, at bakit sinasabi ng ilan na hindi lang siya jackpot sa pag-ibig kundi pati sa kinabukasan. Hindi engrandi. Walang engranding party. Walang maingay na announcement. Ganoon pinili nina Kylie at Emil na ibahagi ang isa sa pinakamahalagang yugto ng kanilang buhay. Ang engagement ay naganap sa south of France, sa isang simpleng lakad na puno ng katahimikan at damdamin. Walang camera crew, walang scripted na eksena, isang sandaling para lang sa kanilang dalawa. Mas lalong ikinagulat ng marami nang malaman na 6 na buwan pa lang pala nangyari ang engagement, bago ito ibinahagi sa publiko. Sa panahong sanay ang mga tao sa instant updates at araw-araw na pagbubunyag ng personal na buhay, ang ganitong uri ng katahimikan ay tila kakaiba. Ngunit dito rin mas lalong naging interesado ang publiko. Si Emil Erickson ay isang Danish national na nagmula sa Denmark, isang bansang kilala sa maayos na sistema ng edukasyon at kalusugan. Lumaki siya sa isang pamilyang puno ng mga propesyonal sa larangan ng medisina, mga doktor, nurse, at propesor. Sa murang edad pa lang, namulat na siya sa mundo ng disiplina, kaalaman, at serbisyo sa kapwa. Ngunit hindi tulad ng inaasahan ng marami, hindi niya tinahak ang landas ng pagiging doktor. Hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa ibang klaseng interes ang umusbong sa kanya, ang teknolohiya at negosyo. Habang ang iba ay abala sa loob ng silid-aralan, si Emil ay nagsisimula ng tuklasin ang mundo ng internet at online business. Hindi aksidente ang paglipat ni Emil sa Pilipinas. Nakita niya rito ang isang bansang puno ng potensyal ngunit nahuhuli pagdating sa digital healthcare systems. Para sa kanya, ito ay hindi problema kundi oportunidad. Isang pagkakataong gumawa ng solusyon na hindi lang kikita, kundi makakatulong sa mas maraming tao. Dito niya inilunsad ang ilang proyekto, kabilang ang isang digital healthcare platform na layong gawing mas accessible ang konsultasyon sa doktor para sa mga Pilipino. Hindi ito simpleng online service lamang, kundi isang sistemang binubuo para ayusin ang matagal ng problema sa access, oras, at gastos sa pagpapagamot. Isa sa mga dahilan kung bakit naging kakaiba ang relasyon nina Kylie at Emil ay dahil hindi lang sila nagtagpo bilang magkasintahan, kundi bilang mga business partner. Si Kylie ay hindi lamang mukha ng kanilang mga proyekto. Isa rin siyang investor, brand director, at aktibong katuwang sa pagbuo ng mga negosyo. 3 taon na pala silang magkasama bago tuluyang inanunsyo ang engagement. Sa panahong iyon, pinili nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon. Paminsan-minsan lang silang namataan sa Bonifacio Global City o sa mga biyahe sa ibang bansa, ngunit walang kumpirmasyon, walang drama. Habang marami ang nahuhumaling sa usaping gaano kayaman si Emil Erickson, mas mahalagang tanong ang madalas hindi nabibigyang pansin, ano ang klaseng tao siya? Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang tahimik, grounded, at malinaw mag-isip. Hindi siya madaling maimpluwensyahan ng opinyon ng iba at mas pinipiling mag-focus sa long-term goals. Pero may ugali din palang nakakatakot ang mapapangasawa ni Kylie. Usap-usapan sa social media ang maraming beses na naganap na away ng dalawa. Sinisigawan pala ng lalaki si Kylie, at pinagsasalitaan ng masasakit na mga salita. Pero para kay Kylie, normal lang sa relasyon ang away at hindi pagkakaunawaan. Tila ang importante sa kanya, ay mahal nila ang isa't isa. Ang ikinatakot kasi sa relasyong ganito,
ay baka matulad ang aktres sa ibang Pinay na nakapang-asawa ng foreigner, na paulit-ulit sinaktan at yung iba pinaslang pa.